Hello, good morning. This is Kuya Martin, Filipino version of my Bible verse reflection. The Bible verse is Joshua 1 verse 9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. So ibig sabihin nito guys, ay gusto ipalala ng Panginoon sa atin na hindi ba niya tayo inutusan, hindi ba niya ipinaalala na kailangan nating maging malakas, maging matatag. Malakas ang loob, matatagang loob, malakas ang pangangatawan, malakas ang pag-iisip, mahaba ang pasensya. Matatag yung ating pananampalataya. Ayun, at yung sabik na sabik tayo sa mga bagay-bagay na magbago, maging mas mabuti, maging mas magaling. Ayan. At ilang beses na inulit to sa ilang beses tong inulit sa Biblia na huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Dahil nga nandiyan na siya. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ayan. Kasi si Jesus Christ nandyan sa iyo, kasama mo araw-araw, kahit saan ka pumunta. Panginoon, ating Ama, lagi nandyan, tinitingnan tayo 24/7. Laging nakatutok yan sa atin. Kaya may mga bagay na ginagawa sa atin tulad ng pagsubok, kailangan natin yun. Ay dahil kailangan natin yun para sa ating personal na pagkatao. Kung ikaw individual ka sa mundo, syempre may mga problema ka, may mga gusto kang marating sa buhay, para makamit mo yung isang bagay, sabihin natin yung past self mo 10 years ago, 20 years ago, may mga pinangarap ka, binigyan ka ng mga pagsubok tulad ng pagsa-school, mga exam, mga reporting, mga recitation, mga performance mo sa harap ng maraming tao sa stage, mga competition na sinalihan mo, sports, tapos eto ikaw ngayon graduate na, kung may trabaho ka man, mga napagdaanan mo sa trabaho, mga kasama, lahat, mga sakit na naranasan mo na nalampasan mo, mga near-death experience na nalagpasan mo, yun yung basihan na lagi mo siyang kasama. Kasi may mga bagay nga dumadaan sa buhay natin na nalagpasan natin dati. Tapos tayo ngayon, eto na yung version natin. What more? Kung nagawa mo yung mga bagay dati na kahit may problema, may mga pagsubok, ba't ka pasusuko ngayon? Ibig sabihin, kasama mo ang Panginoon kahit saan ka pumunta. Kahit anong gawin mo, kasama mo siya. Kailangan mo lang maniwala na nandiyan siya. Tapos magtiwala ka doon sa kanyang mga binibigay na pagsubok sa'yo. Kasi para sa atin yun. Kailangan natin yun doon sa pinagdarasal natin. Hindi yun yung kailangan ko na rin. Bato, kailangan ko na rin. Bigay. Hindi kaya si Lord boy. Naka-ready na yun. Nandito na. Susubo na lang yun. Pero kailangan may gawin ka din. Kung basta sa laro, yun ay quest. Kailangan mong kompletuhin yung quest, yung task. Sa school, kailangan mong kompletuhin yung task para magkaroon ka ng mataas na grade. O sa trabaho, kailangan mong gawin yung job order bago ka magkaroon ng promotion, good job sa iyong boss, o ng pagiging employee of the month or employee of the year. Diba? Ganun. May kailangan kang gawin. Hindi lang, kung sa tao ay may ganun, sa Diyos ay may ganun din. Hindi pwede yung bigay lang ng bigay ang Panginoon sa atin. Hindi naman yung genie. Hindi naman yun, ninong mo. Hindi ganun yun. Diba? Mas masarap gawin ng isang bagay kung pinaghihirapan mo. Parang ganun na lang din yung sinasabi ng Panginoon. Mas masarap gawin ng isang bagay. Mas masarap ma-achieve ang isang bagay kung pinaghihirapan mo. Kahit yung mayayaman na tao ngayon,
Yung mga successful na tao ngayon, yung ginanggaling sa ganyan agad. Ay, swerte na yung anak ng mayaman, sige. Pero yung mga nanggaling sa yung mga parents nila nanggaling sa hirap, yung mga may-ari ng mga malalaking industriya ngayon, saan sila nanggaling dati? Anong mababa lang. Halos hindi sila pinapansin, walang naniniwala, ganun din, nagdududa din ng paligid. Ganun kasi yun. So, wag na tayong masyadong lumayo. Narating nila yung mga ganun kasi naniwala sa Panginoon, sa sarili nila, na kaya nila. Ibig sabihin, katuli, hindi ba tayo pinaalalahanan, hindi ba tayo sinabihan ng Panginoon ng paulit-ulit na kailangan natin maging malakas at matatag? Tapos yung matatagan loob, yan. Yung umaapoy, lumalagablab ang damdamin para sa pagbabago ng sarili. Matapang, ganun. Hindi para manakit ng iba, hindi para magmayabang, hindi para magkaroon ng lakas ng loob at magkaroon ng tatag ng kaisipan, tatag ng kalooban. Tapos ilang beses, huwag kang matakot. Sinabi na huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, huwag kang magduda, kasi ang Panginoon ay kasama mo. Si Jesus ay kasama mo sa buhay mo kahit saan ka man pumunta. So, gets mo na. Kailangan mong ipaalala sa sarili mo at kailangan mong ikalat sa iba. So, yun lang. God bless. Gamitin ang social media sa tamang paraan. Hikayatin ang iba na mas makilala sa Jesucristo at pabalikin natin ang mga naliligaw na kaluluwa. Lalo na yung mga lumalayo sa Panginoon. Let's go.